Matapos gawin ni Sed ang bagay na yun, wala naman nang nagawa ang matanda kundi ang magmakaawa para sa kanyang buhay. Subalit di ito pinakinggan ni Sed. Agad ni Sed na kinausap ang kanyang mga kasama noon upang mapawi na ang pagkabahala ng mga ito. Pansin kasi yun ni Sed na parang nag-aalinlangang lumapit sa kanya noon ang kanyang mga kasama, at kahit ang kanyang kaibigan noon na si Jacob ay ganoon din dahil nga sa malademonyong presensya nito. Pinunong Maestro, ano ho ang gagawin natin dito sa hampas lupang manlilinlang na to? Wika ni Sed sa mga kasama. Nang marinig naman yon ni Ginoong Mirno, ay nakakasiguro siya na si Sed ang kumakausap sa kanila at hindi isang dyablo. Kaya naman, lumapit na silang lahat sa kinaroroonan nito, kasabay ng pagwika ng, lahat ng mga nilalang na walang hangad na mabuti sa kanyang kapwa ay hindi na dapat pang mabuhay. Tugon ng maestro kay Sed. Nang marinig ito ni Sed, nagulat ang lahat. Naglumuwag ang kadena sa katawan ng aswang ng matanda. Pagkatapos ay unti-unting umiksi ang kadena. Sabay hawak na ni Sed ang patalim nito sa dulo sa kanyang kamay. Pre, Sed, anong ginagawa mo? Tanong ni Jacob. Panoorin niyo mga kasama kung paano ko parusahan ang ganitong klase ng nilalang. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Ginoong patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa aking panlilinlang sa inyo. Pagmamakaawa pa rin ng matandang aswang. Tama na. Tama na ang satsat. Takbo. Tumakbo ka. Pag natakasan mo ako, maaari ka pang mabuhay. Takbo! Walang ano-ano ay sa gulat ng matanda sa huling sinambit ni Sed ay tumakbo na nga ito, at nung medyo nakalayo na nga ito, sumigaw pa yun ng, magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Babalikan ko kayong lahat! Bigla namang itinaas ni Jacob ang kanyang kamay upang batuhin sana ng tigalpo yung nilalang. Ngunit itinaas din ni Sed ang kanyang kamay sa harap ni Jacob. Sabay wika ni Sed ng, ako nang bahala, pre. Sabay paglipad nito sa ere, papaitaas. Habang tumatakbo ang matandang aswang. Nang marating naman na ni Sed ang himpapawid, biglang bumulusok na si Sed sa kanyang paglipad pa ibaba. Diretso sa direksyon ng aswang na matanda. Mabilis niya yung naabutan dahil nasa himpapawid itong si Sed. Pagkaabot niya sa matanda, agad niya itong dinagit. Sabay hagis sa itaas. At saka niya sinundan ito ng nakaamba ng patalim nung kadena. At sa pagbaba nung katawan ng matanda na galing nasa ere, habang nakaharap ito sa lupa paibaba. Mula naman sa baba si Sed noon sa tapat nito. Sa pagsasalubong nila ay itinarak ni Sed sa dibdib nung aswang ang patalim ng kadena. Sa makatuwid ay tinuhog niya iyon. Pagkatarak niya doon ay agaran niya rin itong itinapon sa lupa. Sabay sinundan pa niya ito. Hindi pa ito nakontento, at pagdapo niya sa tabi nito, binitbit niya yun. Sabay salita niya ng, ano, babalik ka pa ba? Sabay pinunit niya ang katawan nito at pinagpira-piraso.
Habang ginagawa niya yun ay nagwiwika pa ito ng, "Ano? Sinong babalikan mo, ha? Sino?" Nakakatakot. Nakakatakot ang itsura noon ni Sed. Para na yung demonyo na nagwawala. At nasisiyahan pa ito sa pagtalsik-talsik ng dugo nung nilalang na kanyang pinagpira-piraso. Ginawa niya yun sa harap mismo ng kanyang mga kasamang antingero. Matapos niya yung gawin ay unti-unti na ring naglaho ang mga kadena niyang ginamit sa labanan, pati ang patalim nito. Bumalik na rin siya sa dati niyang anyo na isang tao. Halos di naman makapaniwala noon si Jacob at Joselito na nakokontrol ni Zed ang kapangyarihan ng diablong pinagmulan ng tangan nitong bertud. Matapos ang mga pangyayaring yun, kaagad na din naman nilang nilisan ang lugar. Hindi na sila dumaan sa baryo noon dahil sa doon nakatira ang isa sa mga pinaslang nilang aswang. Binagtas nila noon ang daan kahit na wala pa silang mga tulog at pahinga. Malapit na ring mag-umaga ng mga oras na yon habang sila ay naglalakbay. Nang may madaanan silang isang yungib noon sa gitna ng kagubatan, agad nila yung tinungo upang tignan ang loob nito. Nang makita nila na maaari silang mamahinga dito, ay nanatili muna sila dito pansamantala upang umidlip ng kahit ilang oras dahil sa labis na antok na kanilang nadarama noon. Makalipas ang ilang oras, kaagad na rin naman silang gumising at ipinagpatuloy na ang kanilang pagtungo sa kanilang uuwi ang baryo. Inabot pa sila ng lalim ng gabi bago nila marating ang kanilang baryo. Sa pagdating nila dito, kaagad naman silang sinalubong ng mga taong naroon, pati na rin ng 2 kambal na naiwan upang magbantay sa baryo. Maayos naman ang kanilang baryo noon at batid nilang walang kahit anong pangyayaring di kanais-nais ang naganap dito. Panay ang kumustahan nila noon dahil sa ilang araw din silang hindi nagkita-kita. Kaagad na naghanda ng salo-salo ang mga tao doon sa baryo upang sa ganun ay mapawi ang gutom na nadarama ni na Ginoong Mirno at ng mga kasama nito. Sa paglipas ng mga araw, dito na inilahad ni Ginoong Mirno kay Sed at Jacob ang gagawin nilang pagtungo sa 2 bayan. Ayon sa matanda na, kailangan nilang marating ang mga lugar sa lalong madaling panahon dahil sa mga kaanib ng kanilang samahan na kasalukuyang may kinakaharap na mga suliranin sa kanilang bayang kinaroroonan. Nasabi din ni Ginoong Mirno na kahit huli na nilang tunguhin ang bayan ng istansya dahil sa mas lubos na nangangailangan ang antingero na nasa Dumalag dahil sa mga demonyong kinakaharap ng mga ito. Mga iho, ipagkakatiwala ko sa inyo ang misyong ito. Ipagdarasal ko ang inyong tagumpay at gabayan nawa sana kayo ng Panginoon. Wika ng punong maestro. Nais ko man kayong samahan, subalit ako'y matanda na at hindi ko na kayang maglakbay ng napakalayo Bueno, bukas aalis na kayo. May nakahanda ng bangkang inyong sasakyan sa Pantalan patungo sa Iloilo. Dagdag na habilin pa nito. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, gumawa muna sila noon ng mga gawaing bahay para makatulong sa kanilang maestro. Si Jacob at Sed noon ay inatasan ni Ginoong Mirno sa pagsisibak ng kahoy upang gawing panggatong. Habang nagsisibak sila noon ay napagkwentuhan nila ang mga nangyari noong nakaraang araw. Pre, alam mo nung nakarang araw,
nang may kinalabang kang isang uri ng aswang? Maski ako, kinilabutan sa iyo eh. Nung makita ko ang paghugot mo ng kadena mula sa lupa. Paano? At saan mo natutunan ang pagtawag sa gamit na yun? Tanong ni Jacob habang nagsisibak ng kahoy gamit ng itak. Yun ba pre? Turo yun sa akin ng yumao kong ama. Tugon ni Sed. Dagdag pa nito na ginagamit niya lang ang bagay na yun sa mga alanganing sitwasyon. Dahil sa masyadong mapanganib ang hawakan ang mga kadenang yun kung hindi mababanggit ng tama ang mga usal para dito. Ayon kay Sed, na maaari siya noong mahatak ng kadena na yun pabalik sa pinanggalingan nitong impyerno, yung nasa loob na katawan niyang demonyo. At sabi pa ni Sed, nabanggit pa sa kanya ng kanyang ama na ang mga kadenang yun ay pagmamay-ari ng mismong demonyong pinanggalingan ng tangan niyang birtud, ng pagiging aswang. Nang marinig ni Jacob ang mga sinabi ng kanyang kaibigan, ay di naman na ito nagulat pa, dahil sa nakita na mismo ng kanyang dalawang mata ang demonyong sinasabi ni Sed sa kanya. Subalit nagulat naman sila nang biglang magsalita si Ginoong Mirno sa kanilang likuran. Ay, anong tipaklong? Ginoong Mirno naman eh. Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot ah. Gulat na wika ni Jacob. Si Sid naman ay walang reaksyon dahil sa ramdam niya ang paglapit sa kanila ng matanda. Matawa-tawa pa siya noon kay Jacob dahil sa medyo magugulatin din pala ang kanyang kaibigan. Nang tuluyan nang makalapit sa kanila si Ginoong Mirno, nagsalita ito ng, Ano? Anong anak ng tipaklong na sinasabi mo, iho? wika nito habang tinatawanan si Jacob. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan nyo. Kaya naman napalapit ako sa inyo. Alam mo kasi iho, Sed, mahabang panahon na ang nakakalipas. Panahon ng pananakop pa ng mga dayuhan. May kaibigan akong isa ring aswang. Nakagaya mo. Nakagaya mo ang naging katuwang ko sa pakikidigma laban sa mga dayuhang mananakop. Isa siyang bangkilan na may dugo ng mga gabunan. Kagaya mo iyo, iisa lang kayo ng ipinaglalaban. Ang ipagtanggol ang mga naaapi at puksahin ang mga nanggagapi. Ngunit sa kasamaang palad, nagkahiwalay kami ng landas dahil sa mga problemang kinarap namin sa aming buhay at pamilya. Ay, wala nang magkahiwalay kami. Di ko na siya muling nakita pa. Bata pa lang kami nung kami ay magkakilala. Mga kabagis, medyo mahaba tong kwento ni Ginoong Mirno, kaya binuod ko na lang. Mapapalayo tayo kasi sa ating kwento. Kaya't balik na tayo sa ating kwento. Nang marinig nila ang kwento ng matanda, ay labis naman ang kanilang tuwang nadarama dahil sa nagawa nilang marinig ang buhay ng kanilang punong maestro. Kinahapunan, maaga sila noong naghapunan kasama ni Ginoong Mirno at Joselito. At pagkatapos ng kanilang hapunan, inihanda na nila ang kanilang mga gamit na kakailanganin nila sa paglalakbay upang kinabukasan ay di na sila maghagilap pa. Ginawa nila yon upang paghandaan ang kanilang nalalapit na paglisan sa lugar, upang maglakbay at maghatid ng tulong sa mga antingerong humihingi ng karagdagang puwersa sa kanilang samahan. Lumipas naman ang araw at gabi na yon ng napakapayapa. Pagsapit ng kinabukasan, inihatid naman sila noon ni Ginoong Mirno at Joselito patungo sa pantalan upang ituro ang bangkang kanilang gagamitin sa paglalakbay.
may isang taong naroon na siyang magmamaneho na ng bangka. Habang nasa kalagitnaan sila noon ng paglalayag, napaisip si Sed na kung ano ang naghihintay sa kanila sa lugar na kanilang pupuntahan. Maging si Jacob ay ganun din ang iniisip. Pareho sila noong walang imik habang naglalakbay sa laot. Maya-maya pa, pumasok naman sa isipan noon ni Sed ang kanyang pamilya. Labis na kasi ang pangungulila niya sa mga ito. Agad naman yung napansin ni Jacob. Bakas kasi sa mukha ni Sed ang pangungulila at kalungkutan. Pre, ayos ka lang? Ang problema? Parang ang lungkot mo ata. Tanong ni Jacob. Wala pre. Naalala ko lang ang aking pamilya na naiwan ko. Sana nasa maayos silang kalagayan. Tugon naman ni Sed. Hayaan mo pre. Pagkatapos ng misyon nating ito, uuwi din tayo kaagad sa inyo. Kaya ipanalangin natin na maisaayos natin kaagad ang misyong ito. Balik na tugon naman ni Jacob. Habang patuloy silang nag-uusap, di na nila namalayan na malapit na pala sila sa pantalan ng Iloilo. Ilang sandali pa, dumaong na nga ang bangkang kanilang sinasakyan. Kaagad din naman silang bumaba noon at nagpasalamat na sa naghatid sa kanila. Sige po Manong, salamat po. Ingat po kayo pa uwi. Wika ni Jacob sa naghatid sa kanila. Agad na din namang umalis ang naghatid sa kanila papauwi. Sa pagharap ng magkaibigan sa kalupaan, napabuntong hininga lang naman ang mga ito ng nakangiti. Sabay sabi ni Jacob ng, "Ano, pre? Tara na?" Wika ni Jacob kay Sed. Ano pa ba pre? Andito na tayo eh. Umpisan na ang ating kasaysayan. Sagot naman na pabiro ni Sed. Matapos ang maikling pag-uusap, tumuloy na sila sa kanilang paglalakad. Halos tumagal ng 1 linggo ang kanilang paglalakbay bago nila marating ang lugar ng Dumalag Capiz. Gabi na nila narating ang lugar na yun. Kaya naman maigi silang nagmasid doon sa lugar. Napakatahimik ng paligid ng mga oras na yun. At tanging alimpuyo ng hangin at huni ng mga kuliglig nun sa paligid. Ramdam nila ang salot na bumabalot sa hangin nang marating nila ang lugar. Matindi Matindi ang salot na bumabalot dito sa lugar pre. Maging maingat tayo pre. Di mapagkakatiwala ng ganitong presensya ng paligid. Wika ni Sed kay Jacob. Sige pre, ramdam ko rin ang mga negatibong enerhiya na iyong nararamdaman. Malakas ang nakabantay dito sa lugar pre. Ang di ko lang malaman ay kung antingero ba o mga aswang. Maging mapagmasid nga tayo pre. Malakas na aral ang sumasama sa hangin. Alam kong natunugan ng mga nilalang ang ating pagdating dito sa Dumalag. Wika ni Jacob na seryoso kay Sed. Matapos na naman ulit ang maiksing pag-uusap na yon, wala na silang naging imikan pa habang maiging pinapakiramdaman ang buong paligid. Maya-maya pa, may nararamdaman na silang mga lumalapit sa kanila habang sila ay naglalakad. Mukhang mainit ang pagsalubong sa atin ng mga demonyo dito sa lugar, pre. Kararating pa lang natin. Gusto na agad tayong utasin. Wika ni Sed. Nang marinig ito ni Jacob, ay di naman na siya umimik. Dahil sa nasisipat na niya ang mga nilalang na nagsusulputan sa paligid. Na tila ba sinasabayan sila sa kanilang paglalakad. Nang biglang napahinto si Sed sa paglalakad, kaya naman napahinto din si Jacob. Oh, pre, anong problema? Tanong ni Jacob. Maganda ka, pre.
ay aatake sa atin. Tugon naman ni Sed. Nang marinig ito ni Jacob, hinugot na niya ang kanyang sangkot na nakasuksok sa kanyang likuran. Maigi nila noong pinakiramdaman ang buong paligid upang malaman nila kung saan magmumula ang nilalang na aatake sa kanila. Ayon kay Sed, ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig sila noon ng malakas na paghalinghing ng isang kabayo. Nang masipat ni na Jacob ang pinagmulan ng tunog na yun, dito nila nakita na ang nilalang ay hindi isang aswang, kundi isa palang engkantong itim at isa itong tikbalang. Doon pala nagmumula ang di kaaya-ayang presensya na kanina pa nilang nararamdaman. Nang makita nila ito, kaagad silang naghandang dalawa dahil sa pag-aakala na aatake ang nilalang. Ngunit biglang natigilan ang magkaibigan nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran na boses ng isang matanda at isang binata. Mga iha, ano ang ginagawa niyo dito sa lugar na ito? Masyadong delikado sa lugar na to. Nga pala, alaga ko ang isang yan. Kaya di kayo anuhin yan. Oo nga ho, delikado dito. Kaya umalis na kayo mga Ginoo. Wika naman ng isang binata. Napalingon naman ang magkaibigan nang marinig nila ang mga tinig na yon. Nang makita nila ito, kaagad naman nila itong sinagot ng, Tanda, kung sa tingin nyo natatakot ho kami, nagkakamali ho kayo. Mas nakakatakot pa ang kaya naming gawin kumpara sa mga nilalang na nasa paligid dito. tugon naman ni Jacob. Teka mga iho. Bakit? Sino ba sila? Maaari ko bang malaman ang pakay nyo dito sa lugar ng dumalag? Pasensya na kayo ha, mga iho. May inaabangan lang kasi kami ng apo ko na 2 antingero mula sa Gimaras. Sa katunayan, 2 araw na kami ditong naghihintay. Mahinahong wika ng matanda. Nagtinginan naman ang magkaibigan nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Ibinalik na ni Jacob ang sanggot niya sa lagayan nito at nakipag-usap ng mahinahon sa matanda. Sa katunayan ho niyan, Amang, galing ho kami ng Gimaras. Kami po ang ipinadala ng aming pinuno upang magpaabot ng tulong sa isang antingero na humihingi ng tulong dito sa lugar. Wika ni Jacob. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, kaagad naman yung humingi ng paumanhin sa kanilang ginawang paninindak sa 2 magkaibigan. Subalit ayos lang yun para sa 2 dahil sa hindi naman daw sila nakaramdam ng takot. Agad na din namang nagpakilala sa kanila ang matanda. Bueno, mga iho, ako nga pala si Augusto at ito naman ang aking apo na si Jose. Pasensya na talaga kayo mga iho ha, kung nagawa ko kayong ipaharang sa aking alaga. Nakaramdam kasi ako ng isang mapanganib na nilalang na pumasok sa aking nasasakupang lugar. At naramdaman kong ikaw yun, iho. Di ba? Wika ng matanda habang nakaturo kay Sed. Paano nyo po nalaman, Tandang Augusto, na isang aswang ang aking kasama? Tanong ni Jacob sa matanda. Simple lang. Dahil parehong kaliwang pinanggalingan naming abilidad na tangan. At ako ang antingerong gumagamit ng aral ng kaliwa na humingi ng tulong kay Ginoong Mirno mga iho. At ikaw iho, malakas ang iyong tangang mga gamit sa kanan. Wika ng matanda na nakatingin kay Jacob. Nang mabanggit ng matanda yon,
kaagad na rin sila nitong inaya patungo sa kubo nito. Nang marinig ito ng magkaibigan, ay nagtinginan pa silang dalawa. Mga iho, tara na. Masyadong mapanganib kung dito tayo sa labas mag-uusap. Maraming nakamasid sa atin. Wika ng matanda. Nang marinig nilang muli ang pag-aya sa kanila ng matanda, sumunod na rin naman sila dito. Nang marating nila ang kubo ng matanda, nakakakilabot ang presensyang bumabalot dito. Ramdam ng magkaibigan ang malawak na aral ng kaliwa, ang tangan ni Tandang Agusto. At kahit ang apo nito ay nababalot din ng mga bakod na dasal ng kaliwa. Maya-maya pa ay pinapasok na sila ng matanda sa kubo nito. At pagpasok nila dito, tumambad sa kanila ang napakaraming botelya na naglalaman ng sari-saring insekto. May mga kulisap pa yun na halos kasing laki ng kamao. At isang mahabang sibat na may talim na parang tinidor. Kaya naman di napigilan ni Jacob at Zed ang kanilang pagnanais na malaman kung anong klasing aral sa kaliwa ang tangan ng matanda. Purong kaliwa ang mga tangan kong aral, mga iho. Pinaghalong orasyon ng mga mutya at barang. At mga ginagamit kong mga mutya ay nilason ko upang magamit ko sa kaliwang aral. Pero ang mga gabay nito ay hindi ako iniwan. At inangkop na lamang nila ang kanilang mga abilidad sa tangan kong mga aral. Subalit hindi pa rin ito nagiging sapat upang matalo ko ang mga demonyong aking mga nakakaharap dito sa aming lugar. Dahil sa nahihirapan akong pumaslang ng mga nilalang na may bahid ng kaliwa. Mahabang pagpapaliwanag ng matanda. Kasabay nito ang pagpapakita ng matanda sa magkaibigan ng mga tangan nitong mutya. Meron yung hiyas ng bayawak, salsagan na mga nilason ng aral sa kaliwa, at medalyong ginagamit ng matanda sa aral ng barang. Ngunit agaw pansin sa magkaibigan ang isang kapirasong kahoy na maitim, na ayon sa matanda ay ang mutya ng sinukuan. At ang nakita nilang itim na tikbalang ay ang siyang nagsisilbing gabay nito. Nakaupo sila noon sa mga bangko sa gilid ng lamesa habang nag-uusap-usap. Bigla naman silang natigilan nang biglang lumapit sa kanila ang apo ni Tandang Agusto habang may daladalang 3 tasang mainit na kape. Oh, mga kuya, kape muna ho kayo. Wika ng batang si Jose. Napawika naman sila noon at kaagad na nagpasalamat sa binata. Habang nagkakape ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang naudlot na pag-uusap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ni Tandang Agusto ang mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap sa lugar na kanilang kinaroroonan. Inilahad nito sa kanila ang ginagawang pananalasa ng iba't ibang lahi ng mga aswang sa lugar ng Dumalag. At ayon sa matanda, na sa bawat lahi ng mga aswang na yun ay meron itong 2 nagsisilbi nilang mga gabunan. Malalakas ang ibang lahi ng mga yun dahil sa mga karunungan din na mga tangan nito. Kaya naman hirap para kay Tandang Agusto ang kaharapin yun ng mag-isa dahil sa kaliwa din ang mga aral niyang tangan. Nakakapatay man siya ng iilan, subalit hindi yun sapat para mabawasan niya ang bilang ng mga nilalang na yun dahil sa patuloy itong nambibiktima ng mga tao kada buwan upang yang gawin at gawing kasapi ng kanilang grupo. Sabi pa ng matandang nakaharap nila mismo, ang bawat pinuno ng lahi ng mga aswang at masasabi niyang hindi mga pangkaraniwan ang mga aral ng mga yun at ang mga kakayahan ng mga ito sa pakikipaglaban.
Nagagawa niya lang mapanlabanan ang mga yun sa tulong ng kanyang mga kasanggang elemento. Nang marinig ng magkaibigan ang naging salaysay ng matanda, kaagad naman silang napatanong dito ng, Tandang Agusto? Alam niyo po ba ang bawat lungga ng mga aswang na sinasabi niyo? tanong ni Jacob. Oo naman, Iho. Lahat ng lungga ng mga aswang dito ay alam ko na. Tugon naman ng matanda. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap, mga Iho. Sa ngayon kasi, ay magpahinga muna kayo. Dahil sa alam kong malayo pa ang inyong pinanggalingan. At ilang araw din kayong naglakbay para lang tugunin ang panawagan ko sa ating punong maestro. Bueno, bukas na lang tayo magbubuo ng mga plano. Sa ngayon ay matulog na muna tayo upang sa ganun ay makabawi naman kayo ng inyong lakas na nawala sa inyong paglalakbay. Agad din naman na sumang-ayon ang dalawa. Bale, 2 kwarto ang kubo ng matanda. Isa para kay Jose at yung isa naman ay para kay Tandang Agusto. Dun sila pansamantalang nanatili sa silid ni Jose. At si Jose naman ay kasama ni Tandang Agusto na matutulog sa kanyang silid. Sa pagsapit ng kinaumagahan, nagising na lang ang dalawa dahil sa panggigising sa kanila ni Jose. Paglabas ng dalawa sa silid, nadatnan nila si Tandang Agusto na naghahain na ng kanilang agahan. Mga Iho, sakto. Halina kayo. Tayo'y kakain na. Wika ni Tandang Agusto pagbungad ni Sed at Jacob dito. Ay, nako. Nakakahiya naman ho, Tang Agusto. Pasensya na ho kayo. Medyo tanghali na ho kami nagising. Wika naman ni Jacob. Ano ba kayo? Ayos lang yon, mga Iho. Alam ko na malayo ang pinanggalingan nyo kaya natural lang sa katawan ng isang tao ang magkaroon ng sapat na pahinga. Sige na, halina kayo dito. Marami pa tayong pag-uusapan. Maalumanay na wika naman ni Tandang Agusto. Nang marinig naman ito ng magkaibigan, tumungo muna sila noon sa kusina upang makapaghilamos. At agad na ring umupo sa harap ng hapagkainan matapos ang kanilang pagkain. Mabuti naman nila noong pinag-usapan ang mga plano nilang gagawin. Ang bawat isa sa kanila noon ay nagbitaw ng mga suwestyon upang sa ganun ay mapagkasundoan nila ang bawat hakbang na kanilang gagawin. Pero mas maganda ang naisip na plano noon ni Jacob na siya namang napagkasunduan ng 3. Ayon sa plano ni Jacob, yaman din lang at alam ni Tandang Agusto ang bawat lokasyon ng bawat teritoryo ng mga aswang. Sila na ang susunod sa mga ito. Uumpisan nila yon sa mahihinang lahi hanggang sa mga makapangyarihang aswang. Gagawin nila yon upang di sila gaanong mahirapan at di sila mapagtulong-tulungan ng mga ito. Dahil naman sa 2 baryo ang pagitan ng bawat lungga ng mga aswang doon, di sila agad matutugunan ng ibang lahi kung sasalakayin nila ang ibang lungga ng mga aswang. Matapos nilang mapagkasunduan ang gagawin nilang mga plano, mula din ng araw ding yun, inihanda na nila ang kanilang mga gamit na pinagtibay nila ng kanilang mga dasal o orasyon. Samantalang si Sed ay nasa taas lang naman ng isang puno habang nakahiga sa isang sanga nito at pasipul-sipul lamang. Habang pinagmamasdan niya ang mga ginagawa ng 2 antingero. Araw-araw ay ganun lagi ang tagpo hanggang sa sinita ni Jacob si Sed dahil sa wala itong ginagawa sa tuwing sila ay naghahanda para nga sa kanilang gagawing pagsalakay sa mga lungga ng mga aswang.
Pre, bakit kaya hindi ka mag-aral ng mga iilang orasyon o dasal ni Tang Agusto? At nang sa ganun ay may mapagkaabalahan ka, kahit papano. Wika ni Jacob sa kanyang kaibigan. Di na pre, kontento na ako sa kung anong meron ako. Pagigihan mo na lang ang iyong ginagawa. Dito na lang ako habang nagmamasid sa paligid. Sagot nito sa kanya. Nang marinig ni Jacob ang sinabi ng kanyang kaibigan, di na lang niya ito pinagtuunan ng pansin at muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang bigla niyang maisip na kung sino ang magbabantay kay Jose kung sakaling uumpisahan na nila ang pagsalakay. Kaya naman, kaagad niya yung itinanong sa matanda. Subalit nagulat silang magkaibigan sa naging sagot ni Tandang Agusto. Ay, si Jose ba, iho? Huwag mo siyang alalahanin, sapagkat isang pagbabalat kayo lang ang inyong nakikita. Sa katunayan ay di ko talaga siya apo. Isa siya sa mga kasangga kong engkanto na nag-anyong tao lamang upang maging aking kasama sa araw-araw. Isa siyang banwahon, mga iho, o ang tinatawag nilang mga bawa. Maihahambing mo sila sa mga aswang, pero kadalasan ay nasa panig sila ng mga tao. At minsan ay nagiging tagapagtanggol sila ng mga likas na tao. Kaya din nilang magpalit ng anyo bilang isang malaking kalabaw. Kung itatanong nyo naman kung paano ko nakilala ang batang banwahon na si Jose nga, sasabihin ko na, ito ay nung minsan ko siyang nakita na nakikipagdigma sa isang angkan ng mga aswang dahil sa pagtatanggol sa isang batang walang kamuwang-muwang na biniktima ng mga aswang. Salaysay ni Tandang Agusto. Dagdag pa nito na pilit niya yung iniligtas sa kamay ng mga aswang. Nakaagad din namang nagpulasan nang makalapit siya sa mga ito. Naglipa na kasi ang kanyang mga insekto noon sa paligid na siya namang iniwasan ng mga aswang. Kaya nagawa niyang mailigtas si Jose. Nakaagad din naman niyang dinala sa mga magulang nito. Nang madala niya ito sa kanyang tahanan, kaagad niyang ginamot ang mga pinsala nito sa katawan sa pamamagitan ng mga aral niya sa kaliwa. Kaya niya kasing gumamot noon ng mga nilalang na nagmula pa sa ikalawang mundo. At dahil doon ay nanatili na sa kandili niya si Jose at nag-anyong bata ito upang sa ganun ay di maghinala ang mga taong makakakita sa kanya. Nang marinig ng magkaibigan yun, labis naman ang kanilang paghanga kay Jose. Dahil sa kabila ng bata nitong kaanyuan, ay isa pala itong malakas na nilalang na kung tawagin ni Tandang Agusto ay banwahon o bawa. Marami pang ang kasanggang engkanto noon si Tandang Agusto. Subalit hindi pa rin sapat ang mga yun para matapatan nila ang kanilang mga kalaban dahil sa bilang ng mga ito. Kaya naman ikinubli niya muna ang kanyang tahanan noon hanggang sa dumating ang tulong na kanyang kinakailangan mula sa samahan ng mga antingero sa Guimaras. Sa paglipas ng mga araw ay handang-handa na nga sila sa kanilang gagawing paglupig sa mga nilalang na kasalukuyang nananalasa sa kalupaan ng Dumalag Kapis. Lumipas pa ang ilang araw at dumating na nga ang araw ng kanilang gagawing mga plano. Mga iho, nakahanda na ba kayo? Uumpisaan na natin ang gagawin nating mga plano. Mamaya, pagsapit ng takip silim, mag-uumpisa na tayo sa baryo ng mga mangilaw na mga aswang. Sambit ng matandang si Agusto. Agad din naman yung sinagot ni Zed ng, kahit anong oras, Tang. Nakahanda kami ng aking kaibigan. Sagot dito ni Zed. Nang mag-umpisa ng lukubin ng kadiliman noon ang buong paligid, ayun na ang hudyat ng nalalapit nilang pakikidigma sa mga lahi ng aswang. Bago naman sila umalis sa lugar,
Pinagbububuksan muna ni Tandang Agusto ang mga garapon na naglalaman ng mga sari-saring insekto at kulisap. Sa paglisan nila sa tahanan ni Tandang Agusto, ikinubli muna nila ang kani-kanilang mga presensya sa pamamagitan ng pag-uusal ng mga pansabulag sa kanilang mga sarili. Ginawa nila ang bagay na yun upang di sila kaagad matunugan ng kanilang mga kalaban. Ang batang si Jose ay bigla na lang naglaho sa paligid sa di maipaliwanag na dahilan. Kaagad namang ipinaliwanag ni Tandang Agusto kung bakit ginawa ni Jose ang bagay na yun. Marahil ay nagtataka kayo mga iho kung bakit biglang nawala si Jose. Nasa tahanan niya ito sa ikalawang mundo mga iho upang mangalap ng sapat na lakas at lilitaw na lang yon sa oras na kailangan ko siya. At lilitaw siya kasama ang ilan sa mga kasangga kong mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan. Pagpapaliwanag ng matanda. Di naman na sumagot sina Zed at Jacob at mas pinili nila na manahimik na lang muna upang mapagtuunan ng maigi ang buong paligid. Di sila pwedeng magpakampante dahil sa nararamdaman nilang malapit na sila sa teritoryo ng mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas habang sinusundan nila noon si Tandang Agusto. Nadapo na nga sila sa isang baryo malapit sa isang patay na sapa. Meron dong mga kabayan na halos dikit-dikit na ang pagkakatayo ng mga ito. Subalit ni isa sa mga bahay na yon ay walang nakasinding mga gasera at aakalain mo na walang mga tao dito. Ngunit alam nilang tatlo sa sarili nila na isang baryo yon ng mga aswang na ayon kay Tandang Agusto ay mga mangingilaw na aswang. Sa paglapit nila sa mga kabahayan doon, agad namang sumampal kay Jacob at Tandang Agusto ang baho ng bawat bahay na nandoon. Maging ang sapa ay meron ding hindi pangkaraniwang amoy na tila ba ginagawa itong tapunan ng kung anong mga patay na hayop ng mga tao doon sa lugar. Maya-maya pa, merong isang lalaki ang lumabas sa gilid ng isang bahay at agad na lumapit sa kanila. Kasing edad lang ng dalawang magkaibigan ang lalaking yon, base sa itsura nito. Habang lumalapit ang lalaking yon, ay nagwiwika ito ng, "Mga Ginoo, mukhang naliligaw ata kayo. May maitutulong ba ako sa inyo? Baka gusto nyo munang tumuloy sa aking munting tahanan, mga Ginoo, upang makapag-usap tayo ng maayos." Wika ng lalaki habang nakangisi ito sa kanila. Kaagad naman yun na sinagot ni Sid ng pabalagbag dahil sa kitang-kita niya ang tunay na kaanyuan ng nilalang na yun sa kabila ng sabulag ng lalaking yun sa kanyang katawan. Huwag mo na kaming linlangin, demonyo. Di mo maitatago sa akin ang tunay mong anyo. Nakagaya mong demonyo din ang presensyang tangan. Tinatanong mo kung anong kailangan namin sa lugar na to? Simple lang, kundi ang bawat buhay ng mga taong may bahid ng kasamaan na naninirahan dito. Wikang paninindak ni Sid sa lalaki. Napabuntong hininga lang naman ang kanyang mga kasama noon dahil sa tahasang paghamon ni Sid sa mga nilalang na naroroon sa paligid. At dahil sa ginawa ni Sid, umatungal ng malakas ang lalaking yun na naging sanhi ng pagsisilabasan ng mga kasama nito sa bawat bahay na naroroon sa lugar. Di sila sigurado sa bilang ng kanilang mga kalaban dahil sa buong baryo ng mga mangingilaw na aswang ang kanila noong tinungo. Maging si Tandang Agusto ay nagulat din.
dahil sa dami ng bilang ng mga aswang na nagsilabasan sa bawat bahay sa paligid. Di niya inaasahan ang pangyayaring yun dahil ayon sa kanya ay iilan na lang ang bilang ng mga ito mula nung huli niyang makaharap ang mga ito at napatay niya ang ilan sa mga kauri ng mga yun. Mukhang nagkamali ata kayo ng mga uubusin na uri. Mga mapangahas na mga tao! Pagkasambit ng lalaki ng salitang yun, kasabay nito ang pagbabago niya ng kanyang kaanyuan bilang aswang. Sumunod na rin ang mga kasama nito na nagsiatungalan sa buong paligid habang nagpapalit ng mga kani-kanilang mga kaanyuan. Paglalarawan ni Jacob sa mga kaanyuan ng mga nilalang na yun, meron itong mahahabang balahibo sa buong katawan, maitim na mga balat, at may mga mahahabang galamay na may matatalas na mga kuko, nagniningas na mapupulang mga mata, at may mga matatalas itong mga ngipin na parang sapating ang itsura. Kulubot ang mga balat nito, subalit nananatili ang kanilang mga postura na isang tao. At aakalain mong mga pangkaraniwang mga aswang lamang ang mga ito. Ngunit lubhang mapanganib ang mga yun sa mga likas na mga tao. Dahil ayon kay Tandang Agusto ay kinakain nito ng buhay ang kanilang mga binibiktima. Nang makita nila ang mga pangyayaring yun, pinakawalan na nila ang mga nakatago nilang mga presensya noon at agad na binunot na ni Jacob ang kanyang sangkot na hinaplos niya ng mga pangkitil na mga orasyon. Inihanda na rin ni Tandang Agusto ang kanyang sibat na may 3 talim sa dulo. Napatingin naman noon si Jacob sa kanyang kaibigan dahil nasa anyo lang ito ng kanyang pagiging normal na aswang. Pre, anong ginagawa mo? Magseryoso ka nga. Haha, di ko kailangan gamitin ng buo kong lakas sa mga ito, pre. Mahihina lang sila. Wala akong nararamdaman na kakaiba sa mga ito, kundi ang itim ng kanilang mga budhi at intensyon na tayo ay kanilang paslangin. Nang masipat naman ng mga nilalang ang kanilang mga pinaggagawa, nagwika naman ang lalaking lumapit sa kanila nun ng, "Dalawang antingero ng kaliwa at kanan? At isang gabunang nasa normal na kaanyuan, ha? Masyado nyo ata kaming minamaliit, ha?" Wikang nanggigigil ng lalaki. Matapos magsalita nito, bigla naman itong umatungal ng napakalakas at nag-umpisa ng sumugod sa kinaroroonan ng 3. Nang makita ng mga kasama nito ang ginawa nitong pagsugod, ay nag-umpisa na rin ang mga yun na sumugod patungo kina Jacob. Habang di sila umaalis, sina Jacob nun sa kanilang kinaroroonan, inihahanda naman nila ang kanilang mga sarili sa magaganap na digmaan. Saglit na hinawakan nun ni Tandang Agusto si Seda at nagbitaw ng mga orasyon para kilalanin siya ng mga insekto ng matanda at di sugurin sa oras ng labanan. Ayon kasi sa matanda, walang sinasanto ang mga insektong yun. Maliban na lang kung may balabal na dasal ni Tandang Agusto ang isang tao o nilalang. Hinaplos na rin ni Jacob nun ang kanyang sangkot ng mga buhay na dasal kontra sa mga aswang. Nang tuluyan ng makalapit sa kanila ang mga kalaban nila, naglundagan naman patungo sa kanila ang iba sa mga ito. Nasalo naman ni Sed ang iba sa mga yon at kaagad na pinaglalalaslas ang mga liig ng mga ito na naging sanhi ng kaagarang kamatayan ng mga yon.
Si Tandang Agusto naman ay ipinaghahampasan niya ang kanyang sibat sa bawat aswang na sumusugod sa kanya. Tinutuhog pa niya ang iba sa mga yun. Si Jacob naman ng mga sandaling yun ay umabante ng pagsugod sa mga nilalang. Bawat madaanan niya na mga nilalang noon ay kundi napuputulan ng mga braso. Nilalaslas niya ang liig ng iba sa mga yun. Si Sid naman ay nakangisi pang nakikipaglaban na tila ba tuwang-tuwa ito sa mga binubuwal niyang mga aswang. Mabilis nilang nabawasan ang bilang ng mga yun, pero marami pa rin ang nananatiling buhay sa mga nilalang na kanilang kasagupaan. Nabaling naman ang atensyon noon ni Jacob at Tandang Agusto nang magwika si Sid sa isang nilalang ng, "Sabihin mo, nasaan ang kayang tumapat sa gabunan na lahi niyo ha? Napakaduwag naman ng mga gabunan niyong mga walang pusong hampas lupang nilalang. Ni hindi man lang kayo tinutulungan. Kahit mauubos na kayo." Wika ni Sid na pagaspang-gaspang ang boses dahil sa kumakawala ang pagkaaswang nito. Sa winika naman ni Sid na yon, habol hininga naman na tumugon ang nilalang dahil sa nakatarak sa dibdib nito ang mahahabang kuko ni Sid. Nandiyan sila sa paligid, gabunan! Wika ng mangingilaw habang itinuturo ang isang bahagi ng baryo, kasabay ng pagkawala ng buhay nito. Sa pagsipat ni Sid sa isang bahagi na itinuro ng nilalang na yun, kaagad niyang hinugot ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib nito. Nasipat na niya kasi ang dalawang nilalang na nasa madilim na bahagi ng baryo. Sa pagtitig dun ni Sid, nakita niya ang mga yun na namumula ang mga mata habang nasa kaanyuan ng mga malalaking aso. Kaya nasisiguro na ni Sid na yun na nga ang mga gabunan ng lahing mangingilaw. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga yun nang masipat niya na wala itong ibang mga kasama. Umalulong siya ng napakalakas. At mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ng dalawang nilalang habang inihahanda niya noon ang kanyang mahahabang kuko na punong-puno ng dugo ng mga aswang. Bigla namang gumalaw ang dalawang yun nang malapit na si Sid sa mga ito at kaagad na naglaho sa dilim. Kaya naman, natigilan si Sid habang nagaangil na nakikiramdam sa paligid. Gamit-gamit ang matalas niyang pakiramdam, pati ang pang-amoy. Natukoy niya ang pinagtataguan ng dalawang nilalang. Mabilis niya yung sinugod. Subalit nang malapit na siya sa mga yun, bigla siyang dinamba ng dalawang malalaking aso. Agad naman niya yung iniwasan. Nagaangil ang mga nilalang na yun habang lisik na lisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Di niyo ako madadala sa ganyan, mga demonyo. Dahil kahit kailan, di ako masisindak sa mga kagaya niyong mga basura. Gigil na wika ni Sid. Tinugon naman siya ng isa sa mga yon. Ganyan talagang mga natatakot. Pilit na pinapalakas ang sarili. Huwag kang mag-alala. Maalumanay ka naming papaslangin. Sagot na wika sa kanya ng nilalang. Dahil sa pangmamaliit ng mga nilalang na yun kay Sid, di na ito nakapagpigil pa.
Kaya naman sinugod niya ng napakabilis ang dalawang yun nang walang pagdadalawang isip. At inambahan ng pagkalmot ang mga yun. Di na nakaiwas ang isa sa mga yun, kaya naman tinamaan niya yun sa pagbumuka nito. Subalit nakaiwas naman ang isa na ginantihan siya ng pagkalmot din. Tinamaan siya sa kanyang likod nun, kaya naman nagtamo siya ng konting galos sa likuran. Sa pagharap ni Sed sa kumalmot sa kanya, kaagad niya yung tinadyakan. Kasabay ng pagyakap ni Sed sa isang nilalang na tinamaan ng kanyang atake. Niyakap niya yun mula sa likod at itinutok niya ang kanyang mga kuko sa liig nito. Nang masipat yun ng isang malaking aso na tinadyakan ni Sed, bigla itong nagwika ng, Wag. Parang awa mo na. Huwag mong papatayin ang asawa ko. wika ng isang nilalang habang inihahaya nito ang kanyang mga kamay upang pigilin ang balak ni Sed. Subalit hindi ito pinakinggan ni Sed at ngumisi lamang ito. Kasabay ng paggilit niya sa liig ng nilalang na kanyang nadakip. Ginawa niya yun habang nakatingin ang isa pang nilalang na sa pagkakaintindi ni Sed ay asawa nito. Pagkatapos gawin yun ni Sed, tinadyakan pa niya ang wala ng buhay na katawan ng nilalang at mabilis niyang nilapitan ang isa. Ngunit mabilis din yung gumalaw at iniwasan ang pag-ataking gagawin ni Sed. Galit na galit ito kay Sed na nagwiwika ng, Magbabayad ka. Magbabayad ka. Inubos niyo ang aking mga nasasakupan. Pinatay mo pa ang asawa ko. galit na wika ng nilalang. Tinatawanan lang naman ni Sed ang nilalang na yun na tila ba inaasar pa niya ito ng husto. Dahil naman sa mga pang-iinsultong ginagawa noon ni Sed sa nilalang, walang ano-ano ay sinugod siya nito ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Sed ang pagsugod na ginawa nito, sinalubong niya yon habang inaamba niya ang kanyang mga kuko. At sa paglampas nila sa isa't isa, napangisi si Sed habang tumutulo pa ang mga dugo sa kanyang mahahabang kuko. Ang nilalang naman nun, natigilan habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kanyang leeg. Dahil sa laslas na ito at umaagos mula doon ang masaganang dugo ng nilalang. Segundo pa ang lumipas, tuluyan na yung bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Matapos ng mga pangyayaring yun, mabilis naman na bumalik si Sed sa baryo dahil sa medyo napalayo siya doon dahil sa pagsunod niya sa mag-asawang aswang na gabunan. Samantala, si Jacob at Tandang Augusto naman noon ay naabutan pa ni Sed na patuloy pa ring pinagpapapaslang ang mga aswang sa baryo. Huminto muna siya panandalian upang pagmasdan ang kanyang kaibigan at ang matanda dahil sa mga kakaibang galing ng mga yon sa pakikipaglaban ang kanilang ipinapamalas. Napakabilis kumilos ng dalawang antingero na kanyang mga kasama. Kitang-kita noon ni Sed ang pagtapyas ni Jacob sa mga liig ng mga nilalang na walang kahirap-hirap. Dahilan naman upang agad na namamatay ang mga nilalang na yun, si Tandang Augusto naman, gamit ang kanyang mahabang sibat na may 3 talim, ay tinutuhog niya ang bawat aswang na kanyang nakakalaban. Kasabay ng mga malakas na pagtadyak upang agad na matanggal sa pagkakatusok ng kanyang sibat. O konti na lang ang bilang ng mga aswang noon sa baryo.
dahil sa nagkalat na ang mga patay na katawan ng iba sa mga ito. Nang sandali ding yun, lumapit na si Sed kay Jacob at Tandang Agusto. Sa pagkakakita ni Jacob kay Sed, agad naman siyang tinanong nito. Oh, pre, saan ka galing? Tanong ni Jacob. Pinaslang ko lang ang gabunan ng lahi ng mga ito upang di na tayo magkahagilap ng mga yon. Sagot ni Sed. Napatangulang naman si Jacob sa sagot sa kanya ni Sed at agad nang pinagpatuloy ang pakikipaglaban. Nakisali na rin si Sed sa mga ito. Kaya naman, agad na nilang napuksa noon ang buong baryo ng mga mangingilaw matapos ang madugong labanan. Umusal pa ng orasyon noon si Tandang Agusto upang tawagin na ang kanyang mga kulisap. Ayon sa matanda, tatawagin niya ang kanyang mga kulisap upang ipakain sa mga yon ang iba sa mga katawan ng mga aswang. Matagal na din daw kasing hindi yun nakakatikim ng dugo ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti nang nagsusulputan ang mga kulisap nun ni Tandang Agusto. Nakaagad din naman nagsisuutan sa katawan ng mga iilang walang buhay ng mga aswang. Ilang minuto lang ang itinagal nun. At kaagad nang lumabas ang mga insekto sa katawan ng mga aswang. Namangha naman ang dalawang magkaibigan kay Tandang Agusto dahil sa mga napakahiwagang alaga nito. Matapos ang mga pangyayaring yun, agad na nilang itinambak ang mga bangkay ng aswang na yun sa gitna ng baryo. At kaagad nila itong sinilaban. Maging ang mga kabahayan doon ay kanila ding ipinakain sa apoy. Matapos ang digmaan, umupo muna sila noon sa isang tumbang kahoy habang pinagbamasdan nila ang nagliliyab na mga kabahayan at mga katawan ng mga aswang na kanilang pinagpapapaslang. Tang, saan ang susunod nating pupuntahan? At saka ilang baryo ho ba ang pinamumugaran ng mga salot na aswang dito? Tanong ni Jacob. 5 baryo, iho. Ang alam kong pinagkukutaan ng mga aswang. Ngunit nasugpo na natin ang isa kaya 4 na baryo na lang ang ating lulupigin. Ang sunod nating tutunguhin, ang baryo ng mga asbon aswang. Sagot ni Tandang Agusto sa tanong ni Jacob. Marami pa silang tinalakay noon ukol sa kanilang mga makakalaban sa mga susunod na baryo. Makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, nilisan na nila ang lugar nang masiguro na abuna ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy nilang paglalakad patungo sa mga susunod pang baryo, nadapo naman sila sa isang bahagi ng gubat na mayroong malaking puno ng nara. Pinili nila na magpahinga muna doon habang di pa sumasapit ang umaga. Pagsapit ng kinaumagahan, muli na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay hanggang sa madapo na sila sa isang baryo. Marami ang naninirahang mga likas na tao dito. Habang naglalakad sila sa gitna ng baryo, pinagtitinginan sila ng mga tao dito dahil sa bago ang kanilang itsura para sa mga tao doon. Ilang minuto pa ang lumipas. May nadaanan silang isang kapihan sa gitna ng baryo. Pinili nilang huminto muna doon pansamantala upang magkape. Habang naroon sila, nag-uusap-usap sila sa kung papaano nila papasukin ang kuta ng susunod nilang sasalakaying lugar. Ayon kay Tandang Agusto, kailangan na nilang mag-ingat sa susunod na baryo ng mga aswang na kanilang tutunguhin dahil sa mga agresibo ang ganoong lahi ng aswang. Dahil sa hindi marunong makipag-usap sa mga tao ang lahi ng mga asbo at ang tingin lang nito sa mga tao ay pagkain.
Nang marinig ng magkaibigan ang sinabi ng matanda, napatangulang naman ang mga ito bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Ilang sandali pa, may napansin si Sed na 3 kalalakihan na papalapit sa lamesa na kanilang pinagkakapihan. Agad niya yung sinabi sa dalawa, ngunit sinabi ni Jacob na hayaan na lang. Subalit nang makalapit ang 3 lalaking yun sa kanila, agad na nagwika ang isa sa mga yun ng, Hoy, mga dayo! May dala ba kayong pera dyan? Baka pwede kaming makahingi. Medyo nabitin kasi kami sa alak naming iniinom eh. At kung hindi kayo magbibigay, di nyo magugustuhan ang mangyayari sa inyo. wika ng isang lalaki na lalasing-lasing na. Nako pasensya na ho mga manong. Wala po kaming dalang pera eh. Sapat lang para sa aming gastusin ang aming mga dala. Kung meron man hong pasobra sa pera, di ho po kami magdadalawang isip na bigyan kayo. Tugon ni Jacob sa mga lalaki nang maalumanay. Tahimik lang naman si Tandang Augusto at Sed ng mga sandaling iyon. Subalit nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, ay nagalit na lamang ito. At nagulat silang 3 sa sunod na ginawa ng lalaking yon, yung humihingi ng pera. Dahil sa itinaob nito ang lamesa na kanilang pinagkakapihan habang nagwiwika ng, Ano? Wala kayong dalang pera? Hindi pwede yan. Lahat ng dayong nadadapo dito sa aming lugar ay nagbibigay sa amin. Teritoryo namin to eh. Kaya ibigay nyo ang aming hinihingi kung ayaw nyong masaktan. wika ng lalaki habang kwinikwelyohan si Jacob. Dahil sa mga kaganapan, mabilis na lumapit si Sed sa dalawa at kaagad na hinawi ang kamay ng lalaki na nagkwekwelyo kay Jacob. Kaya naman, mas lalong nagalit ang lalaki. Bastos tong lalaking to ah. Maikling sambit ng lalaki at kaagad na umunday ng suntok ang lalaki. Tinamaan si Sed sa muka, subalit nginitian niya lamang ito. Mabilis niyang hinawakan ang muka ng lalaki. Kasabay ng pagpapalit niya ng malademonyo niyang kaanyuan ng mabilis. Pagkapalit niya sa kanyang kaanyuan, nagwika ito ng, nakakakiliti naman ang pagkalabit mo, Ginoo. Ngayon, ako naman.